At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po si One Punch Man Season 3 natin, episode 98. Pero bago tayo magsimula, ay sa mga madalas pong mag-comments at saka maglaglag ng mga kung ano-ano, mga kuro-kuro, ng mga kulit dyan sa comment section natin. At din yung nagawa kahapon, ay pasensya na po. Kaya na ko lang na-check na naka-turn off pala si comment section natin. So hindi ko alam kung bakit baka tinurn off ng automatic yun ni YouTube. So yun nga, hindi ko alam kung bakit. So kanina ko lang siya inon. So kaya pala nagtataka ako, wala ako mga pinupusuan o nireakan sa mga comments kasi madalas mga nirakan ko, mga pinupuso-puso ko yung mga comments ninyo. But anyways, yun nga guys, ay pasensya na po. At ito ay going back, ay simulan na nga natin ito, si episode 98 natin. At kahapon nga, ay dito tayo natapos sa round 1 ang laban nito ni Garo at saka nga nito ni Darkshine. At ito nga ngayon sumugod na ito si Darkshine dyan kay Garo. At now, ang continuation yan is ito naman na. So dito ay nabahala ito si Garo. Sabi niya nga dyan, pag tinamaan siya ng tackle niya ni Darkshine, sigurado katapusan niya na. At ito sabi niya nga dan, kaya bang i-deflect yung pag-atake ni Darkshine? Pero ito nga, naputol dyan itong flowing water technique ni Garo, hindi kinaya itong si Darkshine. At ito nga ngayon is boom, dito nabasag na ang tuluyan yung flowing water technique ni Garo. At pagkatapos niya is pak, dito tuluyan ng nadurog talaga itong mga ribs, di lang ribs ni Garo, parang buong buto niya nga rito banda sa may upper body niya, nagkadurog-durog na. At then ito nga ngayon is boom, grabe ang tindi ng tackle nito ni Darkshine, nasira niya itong buong area nila dyan, kala mo naging meteor itong si Darkshine. At pagkatapos nga niya, bam, dito bagsak dyan si Garo, natabunan siya ng mga rubbles dyan. So hindi tumalsik si Garo, ibig sabihin na-absorb niya ng buo yung buong pwersa ni Darkshine nga sa kanya. At ito nga yung tingin-tingin si Darkshine dito kay Garo. At salita na nga ngayon si Garo tuloy si Darkshine. Sabi niya nga dyan na minsan inaya niya si Silverfang na makipag-sparring sa kanya para ma-experience ng araw yung totoong godlike technique. Pero si Silverfang ayaw, tinatanggihan niya itong si Darkshine. So kaya nga ginawa raw nito ni Darkshine, siya mismo umatake kaagad kay Silverfang. Pero ang nangyari, tinalo lang daw siya ng ganong kadali ni Silverfang. At ang nangyari pa nga raw sa laban nila, na although wala nga raw siyang natatamo na any damage, pero lagi naman daw dinedeflect lang ni Silverfang lahat ng pag-atake niya at lagi siyang pinapabagsak nito. So kaya nga raw masasabi niya, yung technique na ginagawa nga nito ni Garo at saka yung kanyang pakikipaglaban ay makikita na talagang inexperience, kulang pangaraw sa experience talaga yung si Garo. At ang tuloy nga rito ngayon ni Darkshine na kaya lang daw nakaka-survive ito si Garo sa lahat ng mga pinagdadaanan niya ay dahil sa luck o sa swerte na meron itong si Garo. At ayun pa, kung si Garo nga raw ang una niya nakatapat dyan, si Tatsumaki o kaya naman si Atomic Samurai o kaya kahit si King, sigurado patay daw kaagad siya bago pa man din niya ilabas yung kanyang mga technique. Pero eto nga, habang nagsasalita dyan si Darkshine ay makikita na nag-closed fist ulit dito eto si Garo, buhay na naman siya. At then eto nga ngayon is bam, sige, grabe, pinagbabato niya ng mga bato eto si Darkshine. Pero yun, hindi talaga tinatabla ang tibay nito ni Darkshine, nakatayo lang siya dyan, tinatanggap niya lang yung mga bato nga nito ni Garo. At then ay eto nga ngayon, salita na si Garo, sabi niya nga dyan na oo, malakas naman talaga itong si Darkshine. Pero alam ba ni Darkshine na kapag yung isang human ay sinimulan niya ng gamitin yung violence nang wala siyang pag-aalinlangan, ay talagang lahat ng laban niya may papanalo niya. So kumbaga, yung di mo naiisipin kung ano yung kahihinat na ng kalaban mo, talagang pure violence yung gagamitin mo laban sa kanila, ay kaya mong manalo. Pero ganun pa man rin, silang mga heroes ay yung tinatawag na kindness, inabandon nga raw nila yan So siguro dahil nga yan dito yung sana experience ni Garo na pinagtulungan siya ng mga heroes. At then eto nga ngayon, biglang nagalit ito si Garo kay Darkshine. Sabi niya nga dyan na nasusuka siya sa pagiging hipokrito nito ni Darkshine. At ito pa nga tuloy ni Garo na sinasabi nito ni Darkshine na naglalaro lang daw ng pagiging halimaw ito si Garo. Pero ang totoo niyan, silang mga hero, sila talaga yung mga peke. At ito pa nga, nasabi nga ni Garo dito na walang makakwenta itong mga heroes, pero patuloy pa rin silang minamahal ng mga tao. So yan yung di maintindihan ni Garo. At ang tuloy niya nga rito na ginagawa itong bagay na to para ibasura yung justice system na meron. At ito nga ngayon, biglang atake na
Etong si Garo, sabi niya nga dyan na hindi siya mapipigilan ni Darkshine. So grabe, gigil na gigil etong si Garo dyan. At then after nga nito is balik muna rito ulit kay Saitama saka kay Flashy. At eto, nagagalit din etong si Kalbo, sabi niya nga dyan kasi nasira yung kanyang kapa. Pero yun nga sabi ni Flashy, nasabi niya nga kasi dito kay Saitama mag-iingat siya so nasisi pa etong si Saitama. Pero yun nga sabi dito ni Kalbo na okay sige, di ba, papaayos niya na lang yun kay Genos. Pero yun salita na ulit etong si Flashy, sabi niya nga dyan na mahusay naman na fighter etong si Saitama. Pero yun nga lang, third-rate fighter pa rin daw itong si Saitama kasi nga masyadong sloppy pa, no, masyadong casual lumaban itong si Saitama, kaya kailangan niyang i-polish muna yung kanyang skills. At ito tuloy nga rito ngayon ni Flashy Flash na ideally yung mga halimaw o yung mga kalaban tinatapos yan sa pamagitan ng isang blow lang, at pagkatapos doon dapat walang trace na may iwan na papatunay na kung sino yung gumawa. At kapag nagawa nga raw yun ni Saitama ay yan, masasabi na isang first-rate na fighter na siya. Pero yun nga sabi nga rito ni Saitama, ganun ba yun? Parang ang lungkot naman nun kasi nga walang makakaalam kung sino yung pumatay o yung tumapos dun sa halimaw kasi walang trace na dapat maiwan. Pero yun nga sabi dito ni Flashy, bakit? Ginagawa mo ba yan para sumikat ka? Sabi niya ngayon dito kay Kalbo, so parang kulit lang ng usapan ng dalawa na nga na to. But then pagkatapos nga niya na ito nga sabi ni Flashy, o sige, papakita niya na nga doon kay Saitama yung pagiging first rate na fighter once na makaharap na nila si Monster King Orochi. Pero ito nga sabi ni Saitama na hindi, wag na kasi nga kaya niya raw gawin yun. At then ito nga ngayon salita na etong halimaw, sabi niya nga dyan na ang yabang na itong dalawa na to, masyado silang confident, kala mo lakas-lakas. At ayun nga raw, sigurado mapapahiya itong dalawa na to once na makaharap na nila si King Monster Orochi nila. But then dito nga sa kabilang banda ay ito nga tumatakbo na nga rito ito si Genos, at sa isip-isip niya na matindi yung laban na pagdadaanan nila. Sana raw tumagal yung costume nito ni Master Saitama niya. So yun, sa hindi alam ni Genos na butas na itong kapa ni Saitama. But then pagkatapos nga rito ay balik nga ulit dito yan sa laban ni Genos sa kangan nito ni Darkshine. At eto nga talagang pinapaulan na ng suntok ni Garo itong si Darkshine. At ayun, medyo napapaatras dito ng konti ng bahagya itong si Darkshine. At eto nga ngayon sabi rito ni Darkshine na kaya niyang depensahan lahat ng mga ataking binibigay sa kanya ni Garo sa pamagitan ng kanyang muscle. At kapag nagkaroon nga raw siya ng opportunity ay talagang babanatay niya, bibigay niya ng isa ayang si Garo. Pero ganun pa man rin ay sa imagination lang daw ba nito ni Darkshine o talagang bumiblis raw etong si Garo. At eto nga talagang halasigi tuloy dyan sa pagpapaulan ng suntok etong si Garo. At eto nga ngayon halasigi, bam bam bam, nawawasak na, parang natitibag na itong depensa dito ni Darkshine. So dito sabi na nga ni Darkshine na hindi imagination itong nakikita niya, talagang bumiblis talaga ng husto itong si Garo. At eto nga talagang pinapaulan na rin siya ng pagkarami-raming suntok. So ito nga ang pakiramdam dito ni Darkshine, parang pinapaulan na rin siya ng mga iba't ibang klaseng martial arts nito ni Garo. At eto, napapatras na raw ngayon siya. So dito maya-maya ay nagulat na itong si Darkshine at parang nai-imagine na rito na parang matatalo siya kay Garo. So kaya nga ito sabi ni Darkshine na totoo ba to na na-imagine niya na matatalo siya laban dito kay Garo? Imposible raw yan. Imposibleng matalo siya pagdating sa hand-to-hand combat battle kasi nga yung kanyang muscle na outclass na raw niya yung muscle at saka yung lakas ni Tank Top Master pati na ni Puri Puri. So kaya imposibleng matalo siya rito kay Garo. Pero eto nga ay lisik na talaga yung mga mata ni Garo. At sabi niya nga rito sa may kaliwang kamay niya ay gagamitin niya yung Fist of Flowing Water, Crushed Rock, habang dito naman banda sa kanyang kanang kamay ang gagamitin niya naman ay yung Fist of Whirling Wind, Slashing Steel. At eto nga ngayon biglang forma na nga eto si Garo. Sabi niya nga rito na sapat na etong dalawang technique na ginamit sa kanya ng dalawang matanda para talunin itong pagkalaki-laking karne na to. So referring siya dun kay Silver Fang at saka nga kay Bam kasi diba inatake siya ng dalawa na yun gamit yung mga technique na nga na yan. At then ay dito na nga ngayon ginamit ni Garo yung technique ng dalawang matanda na kung tawagin ay Fist of Biting Fangs, Killing Dragons. At eto nga yung technique na ginamit ni Silver Fang at saka nga ni Bam laban kay Rover. So now etong technique na nga raw na to ay kapag ginagamit yan, ang requirements nito more than one fighter. Pero dahil nga raw sa napakalupit nito ni Garo at saka nga sa talento na tinataglin ni Garo, kaya na-master niya kaagad yung paggamit sa technique na yan. At din ay pagkatapos nga niya, eto ngayon binabanatan niya na dyan eto si Darkshine. So walang magawa, eto si Darkshine talagang salag-salag lang siya dyan. But then maya-maya pa ay eto nga ngayon biglang nag-close fist na eto si Darkshine. Sabi niya nga dyan kay Garo na ikaw wag kang mayabang, at after nga nito
to is boom! Biglang umatake na nga ito si Darkseid gamit ito kanyang super alloy bazooka. Pero dito sa kabilang banda ay aatake nga rin, parang ika-counter ni Garo itong pag-atake ni Darkseid. At pagkatapos nga nito is boom! Dito nagkasalubong na ng suntok etong dalawa. So grabe yung impact ng suntok ng dalawa na to. Kala mo nagkaroon ng sonic wave dito sa paligid ng suntok nila. At din ay maya pa ay ito nga napatras ng bagya itong braso dito ni Garo. Pero ayun, pumwersa pa rin ng suntok etong si Garo. Grabe, so yung punit-punit na rito itong damit ni Garo. So kaya nga rito nagugulat talaga etong si Darkseid, hindi siya makapaniwala. Sabi na nga dyan, ano nangyayari dito? Paano na-withstand o paano nakakayanan ni Garo etong impact, yung lakas ng suntok ni Darkseid? At dito na nga napagtantungan ni Darkseid na etong si Garo ay binibreak niya yung limit niya. So parang katulad kay Kalbo na break niya yung kanyang limit, kaya talagang lumakas ng husto si Saitama. At eto nga parang ganyan ng araw yung nangyayari kay Garo, binibreak niya yung kanyang limit. So kaya nga sabi dito ni Darkseid, tao ba talaga to? At din ay pagkatapos nga niya is yan guys. So hanggang dito lang natin sa episode 98 natin. At ayan, grabe yung action dito sa laban nga ni Garo at saka nga niya ni Darkseid. Pero yun talagang napakalupit din talaga ni Garo. Kala mo tank hindi talaga bumabagsak kahit na ilang beses na nga siyang nagulpit, talagang tumatayo pa rin. Pero yun, hintayin lang ni Darkseid pag nakita niya kung gaano kalakas etong si Kalbo. Ito talaga, yun talagang na-break niya yung limit niya. Isang suntok tapos lahat. Dati na whistle nga guys. Ay ulit, maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At ayan, ay kung natripan nyo itong video natin, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman sa lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.